So, ano nang susunod para sa ating Gilas national team? Well, wala na tayong pag-asang pumasok sa Olympics dahil nanalo na yung Japan over Finland. So, kalimutan na natin yun. At saka, ako hindi ako pessimistic na tao, pero siguro just for this once, ito lang pagkakataon na to. With ang reference ko, ang basis ko is yung laro ngayon, nung katatapos lang. Do you expect na may chance tayong sumilat sa Italy? Ngayon ang Italy tinalo ng Dominican Republic. So syempre gigil makabawi yan, at malamang dahil yung Gilas yung susunod na kalaban, malamang sa Gilas yan babawi. So malamang sa Tuesday 0-3 tayo. Ako nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako pessimistic na tao, but for once dito sa basketball basketball tournament na to, tong FIBA World Cup 2023, ito lang ang sasabihin ko, baka wala na tayong pag-asa. Well, kasi sinasabi nung iba, kung wala kang tiwala sa national team is hindi ka Pilipino. Well, kaya ko nga nasasabi yun, dahil Pilipino ko. Wala akong sa player. Kasi yung mga players, kita mo naman yung mga local players natin. From Kiefer up kay Edu. Wala akong problema dun. Kasi kung papanoorin niyo yung game, may na-contribute naman yung ating mga local players. May na-contribute. Except that, nagkakaroon sila ng thinking during the game na pag nagde-develop yung weave o yung dribble handoff, hindi yung pag nagkakaroon ng weave, ipapasa mo kay Clarkson. Hindi. Usually, kaya ka nagkakaroon ng weave, kaya ka nagkakaroon ng mga weave na dribble handoff. It's either yung may hawak ng bola could fake the defense and could go straight, or fake the defense and take the jump shot, or make a pass and then drive yung kakampi mo. Hindi, ibig sabihin yung drive yung kakampi mo, hindi si Clarkson. Kaya ka nagkakaroon ng dribble weave, kasi yung dribble weave na yun can develop into an elevator screen, yung elevator play. It can develop to a pick and pop. Kung walang pick and pop, high-low. Then kung walang mangyari doon, bigay, give and go agad. Give and go. Pag may sumabay, drop. Yun yung mga plays na pwedeng mangyari. Di ba? Yun yung the very first, yun yung play. Yun yung play, yung ginawa ni Scotty na nag-drive siya and then tumalon siya, pinatalon niya yung kalaban, din pinasa niya kay Junmar, dunk. Siguradong dunk. Sabihin 2 points. Ganun yung mangyayari dapat sa play na yun. Napakaraming pwedeng mangyari doon. Okay, we got a lot of players na may athleticism kahit maliliit. Kaya nga kino-question ko yun walang ibang 6'4 player maliban kay walang 6'4 na local player maliban kay Dwight Ramos. Kasi pinasok mo si Abando. Si Abando yung yung may athleticism na pwede mong puntahan Abando can block shots, Abando can run the floor.
At saka wala akong nakikitang deserve kay Clarkson dumipensa, to be honest. Wala. Kasi yung long shot, long rebound, isang beses ko lang siya nakitang humabol ng bola. Pero kadalasan, pag tumira ng long shot o jump shot yung kalaban, kadalasan sa gila, sa anggola na pupunta yung bola. Bakit? Long shot yun eh. Long shot yun. So, dapat kung jump shot yun, automatic ang talbog nun mas malayo. So, pag mas malayo ang talbog nun, hindi na responsibilidad ng big man yun. It should be the guards. It should be the small forwards. Doon pa tayo isang beses talo. So, sa akin may pakiusap lang ako sa SBP and sa PBA. Siguro ito na siguro yung road awakening sa inyo, yung sampal ng katotohanan na yung preparations nyo is hindi talaga uubra. Kung gusto nyong makatulong sa national team o kung gusto nyo talagang mag-compete in an international level na alam nating mahirap, ang preparations nyo mahaba. At lahat ng magagaling na players sa okay, lahat ng magagaling na players sa lahat ng team sa PBA maglaro. Each PBA team can loan at least one player to their team. At dapat, ito sana, pwede sana itong gawin, yung isang conference, di ba, 3 conference yan, or 2, or kung mag-a-adjust sila, gagawin nilang 2 lang. Yung isang conference doon, FIBA rules yung gamitin. FIBA rules yung gamitin, isang conference, FIBA rules. Ang mas maganda nun, with an import FIBA rules. Bawa, Commissioner's Cup, FIBA rules ang gagamitin mo. Then, Governor's Cup, pwede kang mag-shift into the PBA. Why? Kasi para masana yung teams, masana yung mga PBA teams, at masana yung mga PBA players in case ma-loan sila sa national team. Wala naman sigurong problema sa kanila kung mag-aaral sila ng itong conference na to, FIBA rules, then next PBA rules. Di ba? Wala naman ako nakikitang masama dun eh. Kasi it's their job. Okay? It's their job. It's their job as PBA players, as athletes in general, to follow rules. Gamitin na yung FIBA rules sa mga conferences sa PBA. Para masanay sila. Kasi malay mo, ma-loan sila sa national team. Alam na nila kung paano tumatakbo yung laro sa FIBA. Kasi hindi mo naman pwedeng basta-basta tatanggalin yung FIBA rules eh. Di ba? Ay, yung PBA rules eh. Kaya matagal na tumatakbo. Traditional ng PBA yan. So, dapat i-integrate nila yung FIBA rules. Wow, all Filipino, FIBA rules ka. Then, pag may import, PBA rules ka. Kasi si Brownlee, kapag hindi naglalaro sa Ginebra, FIBA rules ang gamit niyan. Oh, sanay si Brownlee in both PBA rules and, di ba? Example ko na lang si Brownlee, si Justin Brownlee, si JB. Sanay siya sa FIBA rules, sanay siya sa PBA rules. So, bakit hindi siya nahihirapan doon mag-adjust sa rules at saka sa tawagan? It means to say, magaling talaga si JB. Oh. Diba? Kaya nga natin kinuhang naturalize yan eh. So, ibig sabihin, kung kaya ni JB,
na mag-adjust sa dalawang rules, kaya rin ng mga PBA players natin. And yun na nga yun eh. Kung kailangan mag-adjust kayo ng schedule, kung kailangan mag-take kayo ng break, magpahiram kayo ng players. Bakit? O example ko na lang yung Terra Firma. O halimbawa si Wami Chongson ipinahiram sa pool. Nasa pool si Wami Chongson. So hindi siya maglalaro sa Terra Firma. Halimbawa, example, hindi siya maglalaro. So itong si JP Calvo, napapalit kay Wami Chongson, madedevelop ngayon to, madedevelop yung skills nito. Di ba? O si Wami Chongson is pinahiram mo sa Gilas, hindi siya maglalaro. So madedevelop yan. Gagaling palalo yan. At pagbalik ni Wami, edi mas dadali ang trabaho niya. Tsaka yun eh. Kung gusto nyong ma-develop yung mga player, kasi hindi mo na tingin mo sinong mas gagamitin mo ng mas matagal o na regular basis, si Wami Chongson o si JP Calvo. Diba? Kung papairalin yung thinking sino ang mas gagamitin mo ng matagal o mas gagamitin mo parati, si Wami Chongson o si JP Calvo? Kung ikaw si John Cardel, siyempre Wami Chongson na ako. Diba? Kung madedevelop ito si Calvo, so pwede silang sabay, pwede silang palitan. Diba? Kasi kagaya nun, isipin mo na lang kung nandun si Arvin Tolentino. Diba? Kung nandun si Arvin Tolentino sa laro kanina, malamang mas bumaba pa yung lamang nun kasi ilang tres yung pwedeng bitawan ni Arvin Tolentino kung gagamitin siya. May dagdag ko lang. Justin Brownlee only scored 23 points nung gold medal game sa SEA Games. 23 points yung in-score niya. 23. Just 23 points. Pero ilan ang in-score ni Arvin Tolentino? Arvin Tolentino scored 18 points. Marcio Lassiter, 13 points. Chris Newsome, 11 points. So, ilan yung players na nabanggit ko bukod kay Brownlee? Si Tolentino, si Newsome, tsaka si Lassiter. 3. So, bukod kay Brownlee, meron pang 3 umi-score o kumakamada. And not only that, Brownlee plays both ends of the floor, including defense. Nakita niyo yung mga hinahabol ni Brownlee na tira? Sinusupalpal ni Brownlee. To think na nire-risk niya yung sarili niyang ma-injured. Kasi kita mo yung sahig. Parang, linoleum lang. Delikado sa isang player yun. So, nire-risk ni Brownlee yun. Ano bang nadala ni Brownlee sa SEA Games? Natalo ba yung Gilas? Hindi. Gold medal. Nabawi ng Pilipinas yung gold medal and yung nakalaban nila is napakadaming import. Kung tutuusin ang nakalaban, Brownlee versus 4 o 5 import yung kalaban nyo. 1 import versus 5 imports. And Brownlee scored only 23 points. Ito, yung Clarkson, 21 points. May nag-double figures ba? Itong game na to against Angola. Kasi last game si Junmar nag-double figures May nag-double figures ba? Wala. So lumalabas mas maganda pa yung laro natin sa Dominican Republic kesa ngayon. Kasi doon 6 ang lamang, dito 10. Lumalabas mas maganda yung laro natin against Dominican Republic. Compare dito sa Angola na 10 ang lamang. Kung tutuusin nga, sabi nila, kayang manalo sa Angola. Kaya. Pero hanggat hindi nangyayari, hanggang sabi lang yun. So, yun ang sana, payo ko lang, i-adapt yung FIBA rules.
Hindi, gawin nyo lang naman yun kapag ka may FIBA, iba, may conference na tatamaan yung may conference na tatamaan yung FIBA qualifier o yung FIBA tournament. FIBA rules kayo. Then pag walang FIBA tournament, balik kayo sa PBA rules. Walang connection doon, walang mali doon sa tingin ko. Kasi responsibilidad ng players na matutunan yung mga rules na yun. Kasi in case na sila ay matawag for national duties, wala silang magiging adjustment. They would practice to play defense more without fouling. Kasi sa FIBA, 5 yung fouls mo. 5. Kasi sa PBA, medyo tamad kang dumepensa kasi 6 yung foul dito sa FIBA, kailangan mag-ingat ka kasi dalawa pa lang ang foul mo. Posible ka nang iupo kasi tanggal ka na, gagraduate ka pag hindi ka tinanggal. So ayaw mong mabangko, dumepensa ka without fouling. Yun ang nade-develop sa player. Nade-develop pa yung defensive skills mo. Kung dati questionable yung kung dati kino-question o may doubts yung mga fans sa defensive skills mo, dito mapapatunayan mo you can play defense as well. Hindi yung puro opensa ka lang. Di ba? I mean, wala akong sa player wala akong tanong doon sa local players natin doon sa 11. Wala akong doon, wala akong tanong doon. Ang sa akin is, kung pwede si Brownlee na lang. Kasi kita mo, nagbayad kayo sa SBP, nagbayad kayo ng malaki dyan kay Clarkson. Ano nangyari? Nagbayad kayo ng malaki hindi barya binayad nyo dyan. Hindi kayo nagbayad ng barya dyan. Milyones ang binayad nyo dyan. Then 2 talo. Hindi ba't sana yung perang inilabas nyo SBP, sana man lang may isang panalong na ibigay. At ito na sana yon sa Angola. Kasi doubt na kung manalo tayo sa Italy. Doubt na kung mananalo yung Gilas sa Italy. Siguro kailangan na ng dasal kung kasi malakas yung Italy. Yung coach na mismo nagsabi, Italy is Italy, di ba? So, doon pa lang may doubt na. Tsaka galing sa talo yun Baka gulpihin yung Gilas natin. Ako, Pilipino at gusto ko na mag-improve naman yung national team. As a basketball fan, gusto ko mag-improve naman yung Philippine National Men's Basketball Team. Kasi ang source ng Gilas is mainly ang source ng Gilas is PBA. Kita nyo, paano yan pag hindi pwede sila keeper, di ba? May tournament then hindi pwede sila keeper, o sinong kukunin yung player? Siyempre PBA yan. Dapat nga magpasalamat pa tayo kay keeper tsaka dun kina Renz Abando dahil sinasakripisyo nila yung karera nila for national duties imbis na bumalik na lang sila ng Japan at mag-ready na dun kasi kabuhayan nila yun diba? Kung tutuusin, kung papairalin yung practicality, mas papaboran mo yung kasi doon ka binabayaran ng malaki. Dito, kung binabayaran ka man, pakonsuelo, may bayad din naman siguro sila. Meron naman siguro silang kontrata. Pero yung binabayad sa kanila sa Japan, mas malaki kaysa sa binabayad sa kanila dito. And then, pag natatalo, binabash pa si Keeper Abena. Ba't nyo kailangang i-bash yung player? Ang laki ng sakripisyo niyan. Yung coach ang kailangan yung palitan.
Kasi remember, bago napunta sa Japan, Kiefer was also a PBA player. So kung hindi siya naglaro sa Japan, PBA player pa rin siya. So ang source talaga ng Gilas is yung PBA. Kailangan mag-improve yung PBA para mag-improve din yung Gilas. In terms of salary ng players, in terms of yung officiating, yung rules, yung roster makeup. Kasi wala. Ang makakalaban lang ng Bay Area, Ginebra, Toco Intex, San Miguel. Yun lang. So yun lang ang paghahanda ng Bay Area. Ginebra, Toco Intex, San Miguel. Yun lang ang paghahandaan nila. Kasi alam ng Bay Area, yun lang ang pwede nilang kalaban sa championship. Wala nang iba. So sana mag-improve yung PBA para mag-improve yung Gilas. So yun lang ako.